As a legally armed civilian na merong PTC-4, pwede ba tayong makialam sa isang tinatawag na active shooter incident? This is a phoned-in question from Kaambo of Gate 1 Kogyo. Again, let me take time out to thank the people who've been supporting this channel since the very beginning. Shout out kay Sir Jerry of Winnipeg, Manitoba sa Canada. Layo, no? Mr. Patrick Manalo from Parañaque City, Mr. Dale Richmond, whom I met in Costa County, California. Thank you, sir. And of course, si Kaambo, taga rito lang sa may Lower Antipolo. Thank you guys for supporting. And as you all know, it's so difficult to run a channel on your own. Lalo na kapag medyo nagikipit ka na sa pondo. And you know, it's so nice to have people support this channel, lalo na pagdating sa mga, bukod sa financial, dun sa mga topics na napag-uusapan natin. And nga pala, special shout out, Jose Rizal Adventures, dumalaw sa channel natin at nag-hello. Sir, Houston, Texas, sayang at hindi tayo nagkita nung nandyan ako sa US. Medyo malayo ang California sa East Coast eh. So anyway, speaking of the US, also my heart goes out to those affected by Hurricane Helene. Yan na yung sinasabi natin. This is a demonstration of how powerful nature can be and the power of the human nature to help out. So yung mga my friends from Florida, North Carolina, and Tennessee, grabe yung devastation dyan sa mga areas na yan. And I hope you guys pull through. I wish there was something I could do to help. Kung pwede lang magpa-airlift dyan, di ba't nga ba hindi? But anyway, going back to the topic, gumagamit na ako ng Kodigo kasi marami akong nakakalimutan na pag-usapan eh. And like I said, hindi naman kasi scripted tong mga monologues ko. Hindi siya scripted. So kung ano lang, whatever comes to mind, yun ang pinag-uusapan natin. So balik tayo dun sa kung ikaw ba ay merong PTC-4. Pwede ka bang makialam sa isang tinatawag na active shooter incident? Now, first of all, let's define what an active shooter incident is. Sa pagkakaalam ko, during my years in the media profession, in the media industry, wala pang documented active shooter case dito sa Pilipinas. Wala pa. Kaya kung sino man yung nagtanong na yon sa isang Responsible Firearms Owners Forum, medyo naliligaw na landas. Now, I will not answer this from a legal perspective, pero tignan na lang natin from a common sense, common sense perspective. And I will give you yung pagkakahalintulad niyan sa EMS community. And what do I mean by that? So, wala tayong documented cases of active shooters. Ito yung mga taong kadalasan, solo flight lang, nag-iisa lang, mamamaril na lang basta at random. Kung sinong mapagtripan niya, babanatan niya, babarilin niya. So far kasi wala tayong naging ganon. Historically, within the last 20 to 30 years, walang naging ganon na recorded sa Pilipinas. Most likely, nangyayari to sa Amerika. And again, even the reasons behind those active shooter incidents in the US, medyo questionable eh. Kasi alam naman natin kapag nagkaroon ng active shooter incident, ang pinag-uusapan kagad sa Amerika ay gun control. Dito sa atin, wala pa namang ganon. Pero may mga isolated incidents ng mga nagkagirian sa kalsada or yung mga nililigpit na mga personalidad kagaya ng mga media people or high-ranking government officials. Yan, may nangyayari talagang ganyan. Pero as far as an active shooter incident, medyo wala pa sa recorded history natin. Ang tanong, kung sakali mang may mangyaring ganon, tutulong ka ba as a legally armed civilian? Ito yung mga may PTC-4, pwedeng magdala ng baril. Pwede ba silang tumulong? Magandang tanong, di ba? Huwag na natin pag-usapan yung legal, huwag na natin pag-usapan yung guidelines ng pagdadala ng baril, etc., etc. But look at it from the perspective of anong magiging itsura mo kapag ikaw ay bumunot in, sabihin na natin, an active shooter incident. Or even, yung sinasabi nilang para sa kaligtasan ng iba. Yun yung narinig kong rason. Para sa kaligtasan ng iba.
Now, why do I find it funny? Kasi eto nga yun. Anong magiging itsura mo kapag rumisponde ka sa isang active shooter or hold up, whatever scenario na meron? Palagay na natin active shooter. Okay, tingnan natin yung rumisponde ka, binanatan mo yung active shooter. Assuming na naging successful ka at natumba yung kalaban, dumating ang mga police, SWAT, whatever. Anong itsura mo ngayon? So, depending on your behavior dun sa mga oras na yon, malaki pa rin ang tsansa na didisarmahan ka ng mga autoridad. Didisarmahan ka pa rin. Mahabang investigasyon, etc. etc. So, yun kung maswerte ka. Ngayon, ano ibig natin sabihin, di ba? Kung maswerte ka at ganun ang naging resulta ng iyong pagbunot, pagresponde para sa kaligtasan ng iba, paano kung hindi ganun yun nangyari? What if hold-up scenario yan or even worse, ambush scenario? Di ba? Nakialam ka. Superhero ka Fernando Poe. Di ba? Bumunot ka. The mere act na nasa downrange ka na, you're in the field of fire, you're in the battlefield, sabihin na natin, at bumunot ka, automatic yan, kalahating paa mo, nasa hukay na. Kasi may baril ka na Anong purpose ng baril? Most likely, para mag-neutralize or para pumatay. Then therefore, kung may kasama pa yung hold-upper or kung sino mang kriminal yung nandyan, automatic target ka. Automatic na pininturahan mo na ng bullseye yung ulo mo or yung likod mo or yung dibdib mo. Yun lang naman ang simple truth behind it. Once na bumunot ka na dyan, open ka na sa lahat. Kung kamalas-malasan, ikaw ay natumba, nakatulong ka ba sa iba? Anong naging benefit ng pagtulong or pagiging superhero mo? Ito na nga ba yung sinasabi ko kagaya nung within the EMS community, di ba? Expected na mga tao sa amin, na mga emergency responders, na tumulong in case na may sumemplang sa kalsada or mayroong aksidente or whatever. Pero in my experience kasi, halos 70 to 80% ng mga aksidente sa kalsada, ang involved, mga lasing na nagmamaneho. Parang kinukonsinti ko yung kagaguhan nila, di ba? Nagmamaneho silang lasing kaya sila sumemplang. Kadalasan, yun naman talaga nangyayari. Tatanungin mo, boss, nakainom ba? Hindi, konti lang. Di ba? Yun naman yung kadalasan na nangyayari. Kaya sinasabi ko dun sa mga kapwa kong responder, pag kami ganyan, conserve your resources. And what do I mean by that? Sa bawat isang aksidente sa kalsada, alam nyo ba na minimum 3 ambulansya ang dumarating? Isang tao lang ang pasyente. And naranasan ko na rin yung ganyan. Ang nakakatawa pa nito, nung kami na dumating, nung nakita akong bumaba, lahat yung mga responder, kinamayan ako, sabay nagpulasan na sila. In all honesty, ayoko sanang dumampot ng VA or vehicular accident kasi dadalhin mo sa public hospital yan. Ang haba ng proseso. Masakit sa ulo yung ganyan na responde. Hindi kagaya ng elective na conduction or merong pasyente, tinawagan ka, dinala mo sa ospital, okay yun. Pero yung dadampot ka sa kalsada, ang haba ng proseso nun, kailangan pa may police, kailangan may police report, may medical legal, etc. etc. At kung walang kamag-anak yung pasyente, hindi mo siya maiiwan sa ospital. So nandun ka, ilang oras sasayangin mo para lang ma-insure na yung pasyente mo tanggapin ng ospital. You know, that's a waste of resources, that's a waste of your time, waste of your energy. Imbes na i-responde mo, di ba? Magpahinga ka na lang sana. Kaso hindi nga. Maabala ka pa ng ilang oras. Yun yung problema with vehicular accidents or yung mga napupulot lang sa kalsada. Kaya ako sinasabing conserve your resources. Kasi yung mga volunteer naman natin na responder, sila bumibili ng gasa, sila bumibili ng betadine, sila yung nag-i-invest dun sa jump kit nila. Manggagamot sila ng na-aksidente pero hindi naman sila binabayaran. At the same time, yung ginastos nila para sa gasa at sa gamot, hindi naman na ibabalik sa kanila. So paano na lang kung merong legitimate na pasyente na kailangan ng tulong, wala na silang resources. Conserve nyo yung energy nyo, conserve nyo yung resources nyo para doon sa mga mas malala or mas deserving. Alam mo na nga lasing, itutulungan mo pa. Pasintabi na lang, pero sa totoo lang, alam ko naman na 5-6 na tao kagad yung magdadagsaan dyan. Lahat yan, bida-bida na, uy, ako na lang mag-treat, ako na. Di kayo na. Ganun lang naman kasimple yun. Sabay alis. Hindi yung makikialam ka pa para sa kaligtasan ng iba.
Di ba? Hindi ko na kailangang ipakilala yung sarili ko. Hindi ko na kailangang ipakilala na magaling ako. If ever yun ang pakay ko. Hindi na ako makikipagtagisan ng talino sa mga tao doon sa scene. Kung anong ginagawa nila, bahala sila. Kasi problema nila yun. After nilang matreat, kailangan nila itakbo sa ospital yung pasyente. And that's a really long process. Ganon din sa active. It's the same case with an active shooter incident. Ang kinaiba lang nun, pwede kang mategi. So halimbawa, ikaw pauwi na lamang at may natsambahan ka pang, putukan, di ba? Superhero ka rin, naglabas ka rin ng baril mo. Di ba? Mas malaki yung chance na ikaw ay madisgrasya kaysa makatulong ka sa iba. And personally, kagaya nga ng rule namin sa responders, ang first duty mo is to yourself. Not negotiable yan. Safety mo muna ang isipin mo bago mo isipin ang safety ng iba. Ganon din, if ever meron kang dalang baril. Isipin mo muna yung kaligtasan mo. Alamin mo muna yung battlefield. Ilan yung pumuputok dyan? Ilan yung gunman, kumbaga? And are you that good enough na kaya mong pumitas ng 2, 3, 4? Magandang tanong yun, di ba? Are you that good? Hindi yan simpleng usapan lang na meron akong PTC-4, may dala akong baril, may nangyari, may naaktuhan akong insidente, re-responde ako. In the first place, you're not a responder. If ever, nabigyan ka man ng permit to carry, it does not mean nagagamitin mo yan in a police capacity, in a law enforcer's capacity. Yun ang malaking pagkakaiba nun. Kung sakali man meron kang PTC-4, it's for your own protection, hindi para sa kaligtasan ng iba. Medyo iba yun eh. Aminin na natin, hindi tayo Amerika na merong mga active shooters at merong mga successful na nagpatumba ng active shooter. Or maybe the law allows for them to act like a good Samaritan. Dito sa atin kasi hindi ganun. Ngayon, the mere fact na rumisponde ka, nakialam ka sa isang active shooter incident or hold-up incident means na parang binigyan mo yung sarili mo ng police power. Dineputize mo yung sarili mo. That's not legal. Alam ko hindi yun legal. Hindi mo pwedeng i-deputize yung sarili mo. Sabi mo re-responde ka sa iba. Your immediate duty is to protect yourself. And kung kasama mo yung pamilya mo, namamasyal kayo sa mall, sila muna ang unahin mo. Hindi yung kaligtasan ng iba. Sarili mo muna. It may sound selfish, pero yun ang totoong buhay. That's the proper thing to do, hindi yung kaligtasan ng iba. Masyado sigurong nanonood ng Power Rangers yung masyadong nahilig sa panonood ng Power Rangers yung tao na yun. Pero common sense na lang. Pairalin natin ang common sense sa mga instances na ganun. Hindi pwedeng porke may baril ka, porke alam mong magaling ka, re-responde ka na. Hindi ganun. Unfortunately, hindi ganun ang dapat mong gawin. Or if in my case, I would rather take cover. Kung nag-iisa lang ako, take cover, lumayo ka na doon sa area. Kasi kung merong ganyang krimen, natural yan, may darating na mga good guys, may darating na mga police. And kung sino man yung hindi naka-uniforme, guess what? Considered na kalaban yon. So ikaw, hindi ka naka-uniforme, may dala kang baril, guess what? And anyway, marami kasing hindi maipaliwanag na mga guidelines or let's just say na yung average na gun owner kasi nagpapaniwala pa rin sa pelikula or hindi nila pinaiiral yung common sense. Pero the mere fact that you're allowed the privilege of owning a gun and maybe the privilege of carrying a gun on your person, malaking responsibilidad yan. Kahit naman sa nyo tignan kahit naman sa Amerika sinasabi nila, malaking responsibilidad yan. Kaya hindi basta-basta, hindi biro-biro yung may dala kang baril. At sasabihin mo, pag nagkagulo, putukan ko na lang ang kalaban. Tingin mo. But that's not the reality of the street. Isipin nyo yan, tandaan nyo yan. What you see sa pelikula is not the same sa totoong buhay. Akala nyo ba na pag tinutok nyo yung baril, tatamaan ko naman yung tinutukan nyo? Hindi nangyayari yun. Think about that. Hindi na natin pinag-usapan yung mga legalidad. Pero dun pa lang sa common sense, siguro gets nyo na yung punto de vista na sinasabi ko sa inyo.
Again, let me apologize to my English-speaking friends because this is a local matter that I needed to address. I apologize for, again, an almost all Tagalog broadcast. At any rate, again, let me thank all those who've been supporting the channel. If you want to support the channel, I leave my GCash QR code at the end of this video. Konting patak-patak lang naman para just to keep this thing going, para may material tayo, and if ever makaipon ako, let's see kung where this thing goes, diba? At any rate, salamat. Salamat po doon sa mga tumulong so far. Tumutulong so far, nanonood, nagla-like, nagko-comment. Malaking bagay po yon. That's been the long and the short of it. This has been Ab Sabando for Manila Sentinel Raw. Make your lives emergency proof. Flight 100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.